Hello, my name is Luis Jan B. Mangrubang and ang topic ko po ngayong araw ay ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 18. Sa ating pag-aaral ngayon, ang ating susuriin ang isang talata mula sa aklat ng isang Thessalonica, Kabanata 5, talata 18. Ito ay nagsasabing sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo Jesus para sa inyo. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang simpleng pagsasabi ng salamat sa Diyos. Ito ay isang pagsasabuhay ng ating pananampalataya at pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kapag tayo ay nagpapasalamat, ipinapahayag natin ang ating mga pagtitiwala sa Diyos at ang ating pag-asa sa kanyang mga pangako. Ngunit madalas sa gitna ng ating mga problema at ang mga pagsubok, nahihirapan tayo magpasalamat. Sa halip na magpasalamat, tayo ay nagrereklamo at nagdududa sa kabutihan ng Diyos. Ngunit tandaan natin ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga magagandang pangyayari, kundi na rin pati sa mga pagsubok na binibigay sa atin. Sa ating talata, sinasabi ng Diyos na ang pagsasalamat ay kalooban niya para sa atin. Ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa atin. Sa pamamagitan ng pagmamahal, binibigyan natin ng karangalan ng Diyos ay pinapakita natin ang ating pagkilala sa kanyang kapangyarihan at awa. Kaya't sa bawat araw na ating pinakaloob, sa bawat pagsubok ng ating hinaharap, at sa bawat biyayang natatanggap natin, tayo ay dapat magpasalamat, hindi lamang sa mga oras na kasiyahan, kundi pati na rin sa mga oras ng kalungkutan at paghihirap. Kaya sa ating talata, sinasabi niya ng Diyos na magpapasalamat ay kalooban niya para sa atin. Ito ay isang paraan ng Diyos upang ipakita niya ang kanyang pagmamahal at kabutihan sa atin sa pamamagitan ng pasasalamat. At dito binibigyan natin ng karangalan ng Diyos at pinapakita natin ang ating pagkilala sa kanyang kapangyarihan at awa. Sa ating pag-aaral ngayon, ang ating natutunan ang kahalagahan ng pasasalamat o pagsasalamat sa lahat ng bagay. Sa bawat araw nating pinakaloloob, tayo ay dapat magpasalamat sa Diyos sa mga magagandang pangyayari at sa mga pagsubok ng ating hinaharap. Tayo ay dapat magpasalamat sa pamamagitan ng pagpapasalamat o pinapayag natin ang ating pananampalataya sa pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Pagkilala sa Diyos sa ating buhay. Yun lang po at maraming salamat. Naway may natutunan po tayong aral ngayon. Salamat.